Kay gandang pagmasdan ang paglubog ng araw sa kanluran, ang malakahel nitong kulay na humalo sa berdeng damuhan. Tila nangaakit para ang ganda nito'y lalong titigan, hanggang sa ito'y maglaho sa bughaw na kalangitan. Bago tuluyang lumubog ang araw at mag-agaw dilim, ating silipin ang mga pagbabago sa aming lupain. Gamit ang mga lumang yero, net at kawayan, sinikap naming mabuo ang bakod sa likuran. Ito ang isa sa 2 inahing manok na aming binili. Nagkasisiw agad makalipas ng 1 buwan. Yan ang mga pangitlugan at kulungan. Gawa lang sa pinagtagpi-tagping lumang materyales yan. Ito naman ang unang barako naming bibe. Masipag mangasta araw man o gabi. Wow! Kaso malungkot siya dyan dahil yung 2 niyang asawa kung kailan nag-umpisa ng mangitlog parehong namatay bigla. Ang sabi baka nauud daw o di naman kaya ay nalason sa tubig kanal, yung common drainage na nakapaloob sa aming bakod. Ito naman ang aming maliit na paliguan ng mga bibe. May ilang isdang liwalo akong pinakawalan dyan. Para ang tubig dito ay maging mabisang pandilig sa mga halaman. Pandilig na pampataba pa. Ang kawayan na ito ay nakatanim na bago pa namin mabili ang property. Malaki ang magiging silbi nito sa aming garden at maging sa aming mga hayop. Abot tanaw mula rito ang kagandahan ng Mount Arayat. Nakasombrero siya ngayon ng grayish na ulap. May ilang puno rin kami ng saging sa gilid ng bakod. Kaya lang unti-unting inuubos ng mga bibe at manok ang mga bagong sibol nito. Kaya balang araw, ililipat din namin ito upang lumago at makapagbunga ng maayos. Ito na ang gulayan namin. Malago na ang mga pechay, mustasa at labanos. Nag-uumpisa pa lang lumago ang mga mais at kalabasa na nakatanim sa sako. Dahil wala naman kaming budget para sa maayos na raised bed, nirepurpose na lang namin ang mga kahoy. Yung maliit naming barn at pangitlugan ng bibe, gawa rin lang sa mga lumang yero, kahoy at kawayan. Tuluyan nang lumubog ang araw, pero matayog pa rin ang aming pangarap na balang araw ay maisasaayos namin ito at mapapabakod ang buong property. Ang pangarap ay mananatili na lamang pangarap kung di sasamahan ng kilos, tiyaga at sipag. Huwag ding kakalimutang lakipan ng panalangin at tiwala sa Diyos upang maging panatag ang isipan sa pagsuong sa mga balakid na nakaabang sa ating daraanan. Kapit lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.